Kahit na ang pinakamisteryosong pagkawala ng mga tao na walang bakas ay kalaunan, ay natutuklasan din sa paglipas ng panahon. Ang mga nawawala ay nagkakaroon ng kontak o ang mga pulis ay nagiging porsigidong mag-imbestiga upang matuklasan ang katotohanan at malutas ang kaso. Sa kasamaang palad, may mga hindi pa rin nalulutas na krimen na may kinalaman sa mga pagdukot at seryosong krimen, ngunit ito ay bihira. Ang kaso ng isang batang babaeng Canadian na nagngangalang Alicia Ross na nawala ng walang bakas sa kalagitnaan ng gabi mula sa kanyang sariling silid-tulugan ay malamang nananatiling hindi nalutas. Hindi natagpuan ng mga pulis ang katawan o anumang mahalagang ebidensya, kaya't ang investigasyon ay natigil. Sinubukan nilang buuin ang kaso laban sa isang inosenteng tao na pinaghinalaan mula sa simula. Maaaring nagpatuloy ito kung hindi lamang sumuko ang kriminal sa mga pulis. Mahirap tukuyin kung ang biglaang pagsiklab ng konsensya o isang sakit sa pag-iisip ang dahilan, ngunit malamang na kombinasyon ng dalawa. Ngunit magsimula tayo sa simula at suriin ang komplikadong kwentong ito na may hindi inaasahang twist. Sino si Alicia Ross? Si Alicia Ross ay ipinanganak noong February 8, 1980, sa lungsod ng Markham sa probinsya ng Ontario, Canada. Walang impormasyon tungkol sa kanyang mga tunay na magulang. Ang tanging alam ay isinuko nila ang kanilang karapatan sa bata at siya ay inampon ng mag-asawang sina Marvin at Sharon Ross noong siya ay ilang buwan pa lamang. Binusog siya ng pagmamahal at pag-aaruga ng mga magulang na nag-ampon sa kanya. Ginawa nila ang lahat upang matiyak na walang kakulangan ang kanilang anak at maipakita ang kanyang mga talento. Nang magsimula si Alicia sa paaralan, nagpa siya ang mga nag-ampon sa kanya na maghiwalay, ngunit nanatili silang magkaibigan at patuloy na nakikilahok sa buhay ng kanilang anak. Di nagtagal, muling nag-asawa si Sharon at ang kanyang bagong asawa na si Julius Forrest ay itinuring si Alicia na parang tunay na anak. Magaling si Alicia sa paaralan, mahusay sa pagguhit, at may hilig sa photography. Mahilig din siyang mag-travel at tuklasin ang mga bagong lungsod at bansa. Pagkatapos ng paaralan, nagpalipas siya ng 1 taon sa Australia kung saan siya nag-travel at nag-enjoy sa buhay bago bumalik sa bahay at mag-enroll sa universidad. Noong summer ng 2005, si Alicia na 25 years old ay nagpunta sa isang hiking trip sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan. Mahilig siyang magpalipas ng oras sa kalikasan, malayo sa ingay at abala ng buhay sa lungsod. Doon niya nakilala ang isang binatang nagngangalang Sean na naging kasintahan niya noong unang bahagi ng July. Siya ay 4 na taon na mas matanda kay Alicia, 29 years old na siya noon, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Noong panahong iyon, si Alicia ay nakatira pa rin sa bahay ng mga nag-ampon, na itinuturing din naman niyang mga magulang kung saan siya ay nakatira sa basement na may sariling pasukan, kaya't may sarili siyang espasyo at namumuhay ng malaya. Noong August 16, ang dalaga, kasama ang kanyang ina at kanilang mga aso, ay naglakad sa parke. Masaya si Alicia at ibinahagi na inaasahan niyang mapromote sa trabaho bilang senior sales manager sa mga susunod na araw. Ipinagmamalaki niya ito dahil matagal na siyang nagsusumikap at sa wakas ay magbubunga na ang kanyang mga pagsisikap. Bukod dito, ikinuwento rin ni Alicia sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang kasintahang si Sean, na halos 1 buwan pa lamang niyang nakikilala ngunit tila malalim na ang kanilang pagmamahalan. Umaasa si Alicia na ang kanilang relasyon ay maaaring magbunga ng mas malalim na pagsasama sa hinaharap at nais niyang ipakilala si Sean sa kanyang magulang sa isang hapunan kasama ang pamilya. Pagkatapos ng kanilang paglalakad sa parke, umuwi ang ina at si Alicia naman ay nagpunta sa isang date kasama si Sean na nangakong hindi magpapagabi dahil kailangan niyang gumising ng maaga para sa trabaho kinabukasan kung saan malalaman kung siya ay mapopromote. Nagpaalam ang mag-ina at naghiwalay ng landas. Hindi na muling nakita ni Sharon ang kanyang anak na buhay. Noong gabing iyon, pagkatapos makipagkita kay Sean,
Inimbitahan ni Alicia si Sean sa kanilang bahay. Nagkaroon sila ng masayang oras na magkasama at bago maghating gabi, umuwi na si Sean. Inihatid siya ni Alicia hanggang sa gate na nagsisilbing pangalawang labasan mula sa bakuran. Nag-goodbye kiss sila at umalis na si Sean, nangakong tatawag pagdating sa bahay. Bandang 12:30 a.m. tumawag si Sean ngunit hindi sumagot si Alicia. Hindi siya masyadong nag-alala. Iniisip na baka nakatulog na si Alicia dahil kailangan niyang gumising ng maaga para sa trabaho. Ngunit kinabukasan ng umaga, nang subukan niyang tawagan muli si Alicia at hindi pa rin ito sumagot, siya ay labis na nag-alala at nakipag-ugnayan sa isang kaibigan na katrabaho ni Alicia. Mula sa kanya nalaman niyang hindi pumasok si Alicia sa trabaho, kaya't agad siyang nagtungo sa bahay ni Alicia. Noong umaga ng August 17, sina Sharon at Julius ay nagplano na maglaro ng golf kasama ang mga kaibigan at umalis ng bahay bandang 10:00. Napansin nila ang kotse ng kanilang anak sa driveway, ngunit inisip nilang baka sinundo siya ng isang katrabaho, kaya't nagpatuloy sila sa kanilang araw. Mga kalahating oras pagkatapos, dumating si Sean sa bahay ng mga Ross at nang hindi niya makita si Alicia doon, tumawag siya sa pulis upang i-report ang pagkawala ng isang tao. Agad din niyang tinawagan si Sharon upang ipaalam ang sitwasyon. Ang mag-asawa na nabahala sa balita ay iniwan ang lahat ng kanilang ginagawa at nagmadaling umuwi kung saan naroon na ang mga pulis. Kaya't si Sean ang unang nakapansin sa pagkawala ng dalaga at nag-ulat sa mga awtoridad. Bukod dito, siya rin ang huling taong nakakita kay Alicia na buhay at maayos noong gabi bago siya nawala. Ayon sa kanya, nagpaalam sila sa gate kung saan nakaparada ang kanyang kotse bandang hating gabi at mula noon ay hindi na siya nakontak ni Alicia. Nang dumating sina Sharon at Julius sa bahay, naroon na ang mga pulis na iniinspeksyon ng lugar at kinakausap si Sean na siyang tumawag sa kanila. Ang binata ay halatang kinakabahan at mukhang balisa. Nang tingnan ng ina ang silid ni Alicia, agad niyang napansin na lahat ng personal na gamit ng kanyang anak na hindi niya iniiwan kapag umaalis, ay naroon pa rin. Ang kanyang pitaka, pasaporte, lisensya sa pagmamaneho, mga susi, cellphone, pati na ang mga bank card at pera ay naiwan sa silid na nagpapahiwatig na hindi siya umalis ng bahay, lalo na't hindi niya dala ang mga ito. Ang gate ay bukas, ngunit hindi pinuwersa, na nagpapahiwatig na maaaring pinapasok ng nawawalang tao ang dumukot dito o kusang loob na umalis kasama ang isang tao mula sa bakuran. Sa likod ng bahay, natagpuan ng mga pulis ang ilang kaguluhan. Ang damuhan at mga bulaklak sa isang bahagi ay natapakan na parang may nahulog doon. Mayroon ding natagpo ang pares ng sigarilyo at ang kanang tsinelas ng dalaga na suot niya noong gabi bago siya nawala, na nakahilera sa lupa. Wala ni isa sa kanila ni Alicia o ng kanyang mga magulang ang naninigarilyo kaya't hindi sa kanila ang mga sigarilyo. At sinabi ni Sean na hindi siya naninigarilyo ng ganoong brand, kaya't hindi malinaw kung kanino ang mga iyon at bakit nakahilera sa kakaibang paraan. Halos agad na itinuturing si Sean bilang pangunahing suspect. Una, halata siyang kinakabahan at ang kanyang salaysay ay tila magulo at hindi magkakaugnay. Pangalawa, siya ang unang nag-report ng pagkawala ng kanyang kasintahan sa pulis bago pa man makipag-usap sa mga magulang nito at kumpirmahing hindi rin nila nakita si Alicia. Kaya't tiyak na alam niyang nawawala si Alicia. Bukod dito, natagpuan ng mga awtoridad ang mga bakas ng DNA sa kama ng dalaga na parehong kay Alicia at Sean. Batay dito, inisip ng mga investigador na maaaring tinanggihan ni Alicia si Sean at siya ay nagdesisyon na pilitin ito. Pagkatapos, sinubukan niyang itago ang kanyang mga bakas at isinagawa ang pagkawala ni Alicia na malamang na sanhi ng kanyang pagpatay dito. Nang dalhin si Sean sa istasyon at tanungin at ipresenta sa kanya ang teorya ng mga investigador, siya ay nagulat. Siya ay labis na nabigla na siya ang pangunahing suspect at nanumpa na hindi niya sasaktan ang kanyang kasintahan dahil mahal niya ito. Inamin din niya na nagkaroon nga sila ng mga intimate moment noong gabing iyon, ngunit iginiit na ito ay kusang loob. Wala ring masamang masasabi ang mga magulang ni Alicia tungkol kay Sean.
Hindi siya nakikipagtalo sa kanilang anak, hindi niya ito sinaktan, at puro magagandang bagay lamang ang sinasabi ni Alicia tungkol sa kanya. Ang kanilang relasyon ay mabilis na umuunlad at masaya, kaya't umaasa si Alicia na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Bukod pa rito, sinabi ng mga Forrest na walang plano o dahilan ang kanilang anak upang umalis. Inaasahan niya ang promotion sa kanyang mahal na trabaho at bilang isang responsableng tao, hindi niya basta-basta iiwan ang lahat. Ngunit kahit na may mga hindi inaasahang pangyayari, tiyak na ipapaalam niya ito sa kanyang mga magulang at hindi siya aalis ng walang dalang mga dokumento, pera at telepono. Walang sapat na ebidensya o dahilan ang mga pulis upang ikulong si Sean, kaya't pagkatapos ng pagtatanong sa istasyon, siya ay pinalaya. Gayunpaman, hindi siya inalis ng mga awtoridad bilang suspect at patuloy na binabantayan ang binata. Si Sean mismo ay mukhang depressed at labis na nababahala. Ang malawakang paghahanap para sa nawawalang babae ay nagsimula kinabukasan. Sa simula, isang masusing inspeksyon sa bahay at bakuran ang isinagawa at sinuri ng mga investigador ang paligid at kinapanayam ang mga kapitbahay. Ngunit walang nag-report na may narinig o nakitang kahina-hinala noong gabing iyon. Inisip ng mga awtoridad na ang babae ay nawala sa pagitan ng hating gabi nang magpaalam siya kay Sean at pagsikat ng araw. Mga oras kung kailan tahimik at walang tao sa mga kalye, kaya't mahirap makahanap ng mga saksi. Mga flyers na may larawan ni Alicia ay ipinamahagi sa buong lungsod na may mga numero ng telepono kung saan maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ang kwento ng nawawalang babae ay itinampok sa balita at naging headline sa mga sikat na publikasyon na nagdulot ng malaking interes mula sa publiko at nag-udyok sa daan-daang voluntaryo at mga nag-aalalang mamamayan na sumali sa paghahanap. Araw-araw, nakakatanggap ang pulisya ng 12-dosenang tawag na may kaugnayan sa kaso, bagaman karamihan sa mga impormasyon ay mali o nagkamali. Bawat tip at teorya ay iniimbestigahan sa pag-asang makahanap ng anumang lead. Patuloy na lumawak ang lugar ng paghahanap, na kinasasangkutan ng mas maraming tao at masusing pagsisiyasat sa mga abandonadong gusali, kagubatan at mga bakanteng lote. Aktibong nakilahok si Sean sa mga pagsisikap sa paghahanap sa kabila ng pagiging pangunahing suspek. Sa pakiramdam na siya ay napagbintangan ng mali, lumapit siya sa media at nagbigay ng isang mahalagang panayam kung saan ibinahagi niya kung gaano niya kamahal si Alicia at ipinakita ang mga larawan nila na masayang magkasama. Umiiyak siyang nakiusap ng tulong sa paghahanap na nagpapakita ng labis na pagkabahala sa sitwasyon. Ang paghahanap kay Alicia ay naging isa sa pinakamalawak na operasyon sa kasaysayan ng Ontario. Bawat mahirap abutin na lugar, bangin, at maburak na lugar ay sinuyod, ngunit walang mga bakas, lead, o kahit anong pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng nawawalang babae ang natagpuan. Ang kanyang mga magulang ay nanawagan din sa publiko sa pamamagitan ng media, na nagpapahayag ng kanilang paniniwala na ang kanilang anak ay buhay, ngunit hawak laban sa kanyang kalooban sa kung saan. Nakiusap sila sa sinumang may hawak sa kanilang anak na ibalik ito ng walang pinsala at huwag siyang saktan. Ang pulisya ay naniniwala na ang isang taong personal na kilala ni Alicia ang dumukot at posibleng pumatay sa kanya. Ang hypothesis na ito ay sinusuportahan ng kawalan ng mga palatandaan ng pakikipaglaban, walang ebidensya ng sapilitang pagpasok at ang gate na iniwang bukas. Ngunit walang konkretong lead ang natagpuan. Ang mga sigarilyong natagpuan sa lupa ay may bakas ng fingerprint na malabo at hindi matukoy. Sinuri ng mga investigador ang mga kontak ni Alicia at nirepaso ang lahat ng tawag at mensahe sa kanyang telepono at email, ngunit walang kahina-hinalang natuklasan. Sa ika-6 na araw ng paghahanap, ang kaso ay opisyal na muling ikinategorya bilang isang kriminal na gawain sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, at si Sean ay nanatiling pangunahing suspek. Si Sean ay nakatira mag-isa sa kanyang sariling bahay, mga 10 milya mula sa bahay ni Alicia. Matapos mapagtanto na lumakas ang hinala ng publiko pagkatapos ng kanyang paglabas sa media,
tumigil siya sa pakikilahok sa paghahanap at tumangging makipag-usap sa press. 3 beses pang kinapanayam ng mga investigador si Sean, ngunit nanatiling pareho ang kanyang kwento. Inalok siya ng lie detector test na kanyang tinanggihan, na lalong nagpatibay sa paniniwala ng pulisya na siya ay sangkot sa krimen. 2 linggo pagkatapos ng pagkawala, si Sean ay inaresto sa isang hindi kaugnay na kaso. Siya ay inaresto ng hating gabi dahil sa pagmamaneho ng lasing at resisting arrest. May mga spekulasyon na siya ay nilulunod ang kanyang konsensya sa alak. Matapos ang pag-aresto kay Sean, nagbigay ng panibagong panayam ang mga magulang ni Alicia na nagsasabing hindi nila personal na kilala ang binata at nalaman lamang nila ito sa mga kwento ng kanilang anak. Naniniwala silang masaya si Alicia, ngunit ngayon ay isinasaalang-alang ni Sharon ang posibilidad na maaaring may mga detalyeng hindi sinabi ng kanilang anak upang hindi sila mag-alala, kahit na plano na niyang ipakilala ang kanyang kasintahan sa pamilya. Ininterview ng pulisya ang mga kapitbahay ni Sean upang malaman kung may napansin silang kakaiba kamakailan, tulad ng pagtatapon ng malalaking basura, kahina-hinalang kilos, biglaang pag-alis o paglilinis ng kanyang kotse. Gayunpaman, walang mahalagang impormasyon ang lumabas mula sa mga investigasyon na ito. Umaasa ang mga detective na maaaring umamin si Sean sa lahat ng bagay. Mga 1 buwan pagkatapos ng pagkawala ni Alicia, unti-unting humupa ang ingay tungkol sa kanyang kaso. Nagpatuloy ang paghahanap ngunit hindi na ito itinampok sa mga pahayagan o balita at tila wala nang patutunguhan ang investigasyon. Ang tanging opsyon na natitira para sa mga awtoridad ay patuloy na idiin si Sean, umaasang bibigay siya at aamin sa lahat. Pagkatapos, isang ganap na hindi inaasahan ang nangyari sa kaso. Noong September 20, 2005, higit sa 1 buwan pagkatapos mawala si Alicia, tumawag sa pulisya ang 31 years old na si Daniel Sylvester, na nakatira malapit at umamin na siya ang pumatay sa dalaga. Itinuturo kung saan niya itinago ang katawan nito. Mahalaga na tandaan na ang taong ito ay hindi kailanman pinaghinalaan at hindi isinama ng pulisya sa kanilang investigasyon. Sa simula, tila ang lalaki ay naghahangad lamang ng kasikatan at atensyon, kaya't nagdesisyon siyang akuin ang pinakatanyag na kaso sa mga nakaraang taon. Ngunit nawala ang lahat ng pagdududa nang matagpuan ng pulisya ang katawan ng dalaga sa lugar na itinuro niya. Sino si Daniel Sylvester? Bakit hindi siya napansin ng pulisya noon? Si Daniel Sylvester ay isang walang trabaho at tahimik na tao na nakatira sa bahay ng kanyang ina, na katabi ng bahay ng pamilya ni Alicia. Ang kanilang mga property ay pinaghiwalay ng mga makakapal na halaman na halos hindi mapasok. Bagaman ang kriminal at ang biktima ay halos magkasama ng buong buhay nila, hindi sila kailanman nagkaroon ng interaksyon. Nakita ni Alicia si Daniel ng ilang beses sa kanilang property at inisip niyang may sakit sa pag-iisip ito dahil sa kakaibang kilos nito. Talagang si Daniel nagkaroon siya ng seryosong mga issue sa pakikisalamuha mula pa noong bata siya. Wala siyang naging kaibigan, pinagtawanan siya sa paaralan, at bawat pagtatangka na makipag-ugnayan ay nauwi sa kabiguan, na nagdulot sa kanya ng malalim na galit sa lahat ng kababaihan. Bilang bata, tinawag siyang talunan ng mga babae at sinabing hindi sila makikipag-ugnayan sa isang tulad niya. Sa edad na 8, si Daniel ay na-diagnose na may socialized behavioral disorder at patuloy na nasa ilalim ng pangangalaga ng isang psychologist. Bagaman hindi gaanong nakatulong ang therapy sa kanyang kabataan, inamin niya na pinangarap niyang biglaang atakihin ang isang babae. Ang kaisipang ito ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, ngunit tiwala ang mga espesyalista na mananatili lamang ang mga pantasyang ito sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng paaralan, tumigil si Daniel sa pagdalo sa mga therapy session. Nagpa siya na huwag nang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon at ginawang parang ermitanyo ang kanyang sarili. Nakatira siya sa bahay ng kanyang ina, halos iniiwasan ang pakikisalamuha sa labas ng mundo. Ginugol niya ang mga araw niya na nakaupo lamang sa kanyang kwarto at nanonood ng adult website, at paminsan-minsan ay lumalabas siya sa gabi para manilip sa mga kapitbahay na nasa intimate moment. Ang mga ganong bagay ay nakakapagpa-excite kay Daniel kahit nasa edad niyang 30,
ay nananitili siyang walang sexual experience. Dahil hindi naman siya parating nakikita ng kanyang mga kapitbahay, kaya inaakala nila siya ay hindi mapanganib na tao. Sa una ay sinabi ni Daniel na ang pagkamatay ng babae ay aksidente at itinago niya ang katawan sa takot na maparusahan. Inilagay niya sa trunk ng sasakyan ng kaniyang ina at nagmaneho ng humigit 50 milya palabas ng bayan at itinago ang katawan sa liblib ng ravine at number 3. Ilang linggo ang lumipas, sa takot na matuklasan ang katawan, inilipat niya ito sa kalagitnaan ng gabi sa mas malayong lugar na walang tao. Natagpuan ang katawan sa lugar na itinuro ni Daniel na nagtanggal sa pagdududa tungkol sa kanyang kasalanan. Subalit ang kalagayan ng mga labi ay nagpakita na ang babae ay nakaranas ng matinding kalupitan. Ang mga pinsala ay parang nasagasaan ng kotse. Ipinakita ng autopsy na halos lahat ng kanyang mga tadyang ay nabali, pati na ang kanyang leeg at parehong braso. Siya rin ay nagkaroon ng malawakang saradong trauma sa bungo na may internal bleeding. Ang eksaktong sanhi ng kamatayan ay hindi matukoy, ngunit hindi bababa sa 3 pinsala ang hindi tugma. Nabigla ang mga forensic experts dahil hindi pa sila nakatagpo ng ganito noon. Kinakailangan na ngayong linawin ang lahat ng mga pangyayari at chronological ng mga kaganapan ng gabing iyon. Upang malaman kung paano eksaktong natamo ng babae ang mga pinsalang iyon, ang buong larawan at chronological ng mga pangyayari, unang sinabi ng suspect na nagkaroon sila ng pagtatalo sa kanyang kapitbahay sa isang spot na natatakpan ng mga halaman sa pagitan ng kanilang mga bahay. Sa isang punto ng kanilang pagtatalo, tinawag siya ng babae na talunan, na ikinagalit niya at siya'y nanuntok. Sinuntok ng lalaki ang babae sa ulo. Nang siya ay bumagsak, sinipa niya ito ng ilang beses sa dibdib. Nang mapagtanto niyang hindi na humihinga ang babae, nagpasya siyang itago ang katawan at pagkatapos ay inilipat ito muli nang lumawak ang lugar ng paghahanap. Gayunpaman, may mga bagay sa kanyang kwento na hindi tugma. May mga nawawalang detalye. Halimbawa, hindi malinaw kung ano ang ginagawa ni Daniel sa bahay ng kanyang kapitbahay sa gabi. Bakit sila nag-away? Ano ang naging sanhi ng brutal na pambubugbog? At bakit ang mga ebidensya na natagpuan sa lugar ay nakaayos sa isang tuwid na linya? Mahirap buuin ang buong larawan ng mga pangyayari, ngunit nagawa ito ng mga awtoridad. Sa investigasyon ng mga awtoridad, noong gabing iyon, lumabas si Sylvester upang manilip sa kanyang mga kapitbahay. Napansin niyang dumating ang kasintahan ni Alicia at lumapit siya sa kanilang bahay. Habang nagiging malapit ang magkasintahan, pinanood niya sila mula sa bintana. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga halaman ngunit hindi umalis. Malapit na sa hating gabi, lumabas ang magkasintahan at naghalikan sa tabi ng gate, ilang talampakan lamang ang layo mula sa nagtatagong kapitbahay. Nang umalis si Sean, bumalik ang babae sa bakuran at napansin si Daniel. Nagalit siya nang husto nang mapagtanto na pinapanood siya at ang kanyang kasintahan sa buong oras na yon. Sinimulan niyang sigawan si Daniel, tinawag siyang pervert at inutusan siyang umalis agad. At tinawag siya ni Alicia na talunan. Pagkatapos nito ay tumalikod siya at papasok na sana sa bahay. Ngunit ang huling salitang iyon ay naging mitya dahil iyon din ang tawag sa kanya ng ibang mga babae noong siya'y bata pa. Si Daniel ay napuno ng galit, malakas na sinuntok ang babae sa ulo at pinabagsak siya sa lupa. Sinubukan niyang lumaban at hinawakan ang buhok ng kanyang umaatake, ngunit sinimulan siyang sakalin. Nang lumuwag ang kanyang pagkakahawak, mabilis na tumayo si Daniel at sinimulang sipain si Alicia habang siya ay nakahiga. Karamihan sa mga sipa ay tumama sa kanyang dibdib, likod, leeg at ulo. Nang maglaon, nabilang ng mga forensic experts ang 33 bali sa katawan ng biktima at malawakang internal bleeding. Nang ma-realize ni Daniel na napatay niya si Alicia, dali-dali niya itong dinala sa garahe ng kanilang bahay, hinubaran at nakuha pa niyang magparaos ng sarili. Ayon sa kanyang statement, ay para mawala ang kanyang tensyon na nararamdaman. Sa pag-iimbestiga ay lumalabas na hindi niya hinalay ang katawan ng biktima. Matapos nga iyon ay isinakay niya ang katawan at itinago sa liblib na lugar.
Pagbalik sa bahay, naligo ang kriminal, nagpalit ng damit, at kumilos na parang walang nangyari. Ang kanyang mga damit, pati na rin ang mga gamit ng biktima at mga tuwalya na ginamit niya sa paglilinis ng pinangyarihan ng krimen ay inilagay sa mga trash bag at itinapon. Nagsimula ang paglilitis para sa kasong ito noong April 2007, kung kailan naging publiko ang mga bagong detalye. Inamin ng akusado na tinapos niya ang buhay ng kanyang kapitbahay, ngunit iginiit nila ng kanyang abogado na hindi ito sinasadya. Higit pa rito, humiling ang depensa ng psychiatric evaluation na nagsasabing may sakit si Daniel at hindi dapat managot sa kanyang mga aksyon at iminumungkahi na siya'y gamutin sa isang klinika sa halip na makulong. Subalit iginiit ng prosekusyon na sa kabila ng kanyang sakit sa pag-iisip at mga issue ng anger management, kumilos si Daniel ng may buong kamalayan sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Walang awa niyang sinipa ang babae ng buong lakas, alam na maaaring magresulta ito sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, kinumpirma ng iniutos na psychiatric evaluation na ang akusado ay maaaring ganap na managot sa kanyang mga aksyon. Tungkol sa mga gamit na natagpuan sa bakuran, hindi kailanman inamin ni Daniel na siya ang naglagay ng mga ito sa isang tuwid na linya. Noong May 7, 2007, napatunayang nagkasala ang akusado ng second-degree crime at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 16 years. Isang taon pagkatapos, sumulat ang Canadian singer-songwriter na si Kathleen Edwards ng isang kanta na pinamagatang Alicia Ross na naglalarawan ng mga pangyayari mula sa perspektibo ng batang babae sa mga huling minuto ng kanyang buhay.